Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tafsir. Sa tutuloy pa rin natin inshallah yung kahulugan ng Surat Ad-Duha. Alhamdulillah. Ng Surat Ad-Duha, ito ay pinahayag sa Makkah at ayon sa mga mufassirun, kabilang nga ito doon sa mga naunang naipahayag sa Makkah at ito ay pinahayag pagkatapos nung pagkakaputol ng pagdating ng wahi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon inshallah, natalakay na natin yung naunang mga ayah. Yung unang 5 ayah. Ngayon inshallah ang pang-6 na ayah. Alam yajidka yatiman fa'awa. At dito sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, Dikru shay'in min ni'amillahi ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Napapaloob dito ang pagbabanggit ng ilan sa mga biyaya ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung nga sinabi niya, Thumma qala ta'ala yu'addidu ni'amahu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. So minsan yung sallallahu alaihi wasallam, minsan sinasabi ito bilang salawatullahi wa salamuhu alaihi. Pareho lang ang kahulugan. Pareho lang ang kahulugan. Parang nabaligtad lang. Sallallahu alaihi wasallam, kumbaga, ito naman salawatullahi wa salamuhu alayhi. Yung sallallahu alaihi wasallam, kumbaga nabaligtad kasi pareho itong fi'il, salla at saka salam. Pero doon sa salawatullahi wa salamuhu alayhi, yung salawat at yung salam, parehong isim. So nagkabaligtad lang ng yung fi'il naging isim. So dito yung pang-6 na ayah, alam yajidka yatiman fa'awa. Wadhalika anna abahu tawaffa wa huwa hamlun fi batni ummihi. Yung tinutukoy dito ni Allah, hindi ka ba niya natagpuan bilang yatim, bilang ulila, at ikaw ay kanyang pinasilong. Fa'awa. So dito yatim, sa Arabic, kapag sinabing yatim, maaring mangangahulugan ito na namatayan ng ama, primarily. Kahit ama lang yung namatay sa kanya, may tuturing na siya na yatim o ulila. Kahit meron siyang ina, tinuturing pa rin siyang yatim. Okay? So parang sa Tagalog din, di ba? Yung ulila sa ama o ulila sa ina, ulilang lubos, parehong wala na yung ama at ina niya. Pero kapag wala yung ama, yun yung kumbaga pangunahing nakikilala bilang yatim. Kasi ang ama naman talaga yung pangunahin na nagtutustos sa anak. Bagaman nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre uso na rin doon yung mga kumbaga career women, mga negosyante na babae, mga mayayaman na babae. Lalaki pa rin talaga ang pangunahin na nagtutustos sa kanilang mga pamilya. So dito binabanggit ni Allah na hindi ka ba niya natagpuan na yatim at ikaw ay pinasilong niya. Na yun nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unang-una siya ay naging yatim sa kanyang ama nang namatay ang kanyang ama bago pa siya sinilang. Thumma tawaffiyat ummuhu Aminah bint Wahab walahu min al-umri 6 sinin, at siya nga ay namatayan din ng ina. Kailan namatay si Aminah? So yung tatay niya, di ba? Yung tatay niya namatay bago pa siya pinanganak. So yung nanay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namatay din ba bago siya pinanganak? So imposible, di ba? Imposible mamatay yung nanay niya bago siya pinanganak. Oh.
Okay, pero pwede ba mamamatay yung nanay niya bago siya pinanganak? naghang, naghang, naghang na siya eh. Binubulabog lang kita kasi mamaya tulog ka na naman dyan eh. Sa namatay yung nanay niya, nadaanan na pala natin to ah. Okay na rin madaanan natin uli. Namatay yung nanay niya, nang edad niya ay 6 years old. Nadaanan na pala natin to, pero okay lang, balikan na lang natin. Thumma kana fi kafalati jaddihi Abdul Muttalib ila an tawaffa wa lahu min al-umri 8 sinin. So nung 8 years old siya, namatay naman yung kanyang lolo si Abdul Muttalib na nagkupkop sa kanya. Fakaffalahu ammuhu Abu Talib at kinupkop naman siya ng kanyang tito na si Abu Talib. So kumbaga sinasabi ni Allah, hindi niya pinabayaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagdulot si Allah ng sunod-sunod na mangangalaga sa kanya. Kahit siya ay ulila na sa kanyang ama at ina. Thumma lam yazil yahutuhu wa yansuruhu wa yarfa'u min kadrihi wa tawqirihi wa yakufu anhu ada qaumihi ba'da an ibta'athahu Allahu ala ra'si 40 sana min umrihi. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanatili siya sa pangangalaga ni Abu Talib kahit pa nung panahon na naging propeta na siya. At si Abu Talib, prinotektahan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinulungan at pinigilan ang pamiminsala ng mga tao sa kanya nang naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay 40 years old. Hada wa Abu Talib ala dini qaumihi min ibadatil awthan. At lahat ng ito ay ginawa ni Abu Talib sa kabila ng katotohanan na siya ay kabilang pa rin doon sa relihiyon ng kanyang mga kababayan na pagsamba sa mga awthan, sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyosan. Wa kullu dhalika bikadrillahi wa husni tadbirihi. At ang lahat ng ito ay nangyari sa kapangyarihan ni Allah at sa mahusay niya na pamamahala sa kanyang mga nilikha. Ila an na tawafaya, mali pala. Husni, ayun pala talaga yung karugtong niya. So kabilang ito sa mga pagpaplano ni Allah, ila an tawaffa Abu Talib qabla al-hijra bikalil. Hanggang sa mamatay nga si Abu Talib bago pa man ang hijra. Fa'aqdama alayhi sufaha'u Quraysh wa juhalahum faqtarallahu lahul hijra min bayni adhurihim ila baladil ansari min al-Ausi wal Khazraj. At kahit nung namatay na nga si Abu Talib, so meron pa rin nagkupkop kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kinupkop si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng al-Aus at ng Khazraj matapos ang hijra. So hindi nawalan ng tagapagkupkop na tao si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga tao na ginamit ni Allah na magkukupkop at magpapatagumpay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga, sa mahusay na pamamahala ni Allah sa kanyang mga nilikha, lalong-lalo na sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit namatay na yung tagapagprotekta niya, si Abu Talib, at nagsimula na yung Quraysh na pinsalain siya. So, prinotektahan naman siya ni Allah sa pamagitan ng hijrah at sa pamagitan ng al-Aus at Khazraj. Kama ajrallahu sunnatahu alal wajhil atam al-akmal. Katulad ng kung paanong si Allah subhanahu wa ta'ala din ay nagdulot na ang kanyang sunna ay lumaganap sa mga tao. Sa kumaga kompletong kaparaanan na mula rito sa pamagitan nito ay nakilala natin ang ating relihiyon, alhamdulillah. Falamma wasala ilayhim awawhu wa nasaruhu wa hatuhu wa qatalu bayna yadayhi radiyallahu anhum majma'in. At yung nga nang nakarating na doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa yung Ansar, kinupkop nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinulungan nila at prinotektahan nila at nakibaka sila kasama niya. Kalugdan nawa ni Allah silang lahat ng mga sahaba. Wa kullu hada min hifdillahi lahu wa
kala'atuhu wa inayatuhu bihi. So lahat ng ito ay kabilang sa pangangalaga ni Allah, min hifdillahi lahu wa kala'atihi pala, wa kala'atihi wa inayatihi. Ganyan din sa pangangalaga at pagpoprotekta ni Allah sa kanya, alhamdulillah. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kabuuan ng kanyang buhay, mula kanyang pagkasilang hanggang sa kanyang kamatayan, merong dinulot si Allah na magkukupkup sa kanya, alhamdulillah. Yung sumunod na aya, wa qawluhu ta'ala, wa wajadaka dalan fahada. So dito binabanggit na nga ni Allah yung kanya mga biyaya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saan nyo nang, yun nga, panunumbat. So binabanggit ni Allah yung kanya mga biyaya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at si Allah ang merong karapatan dito. Pero yung tao walang karapatan ng tao na manumbat sa sino man. Pero ano din depende rin. Kumbaga, ang sinasabi ko rito, hindi yung panunumbat mismo. Maaari rin naman ng tao na magbabanggit ng kanyang mga pabor na nagawa niya sa iba. Pero hindi sa layunin na manunumbat. So maaari mo namang sabihin yun. Diba? May tao nakakalimot. Tapos kailangan mo siyang paalalahanan na naging mabuti ka rin sa kanya. Halimbawa may tao sama-sama ng loob sa'yo. So gusto mo siyang paalalahanan na naging mabuti ka rin naman sa kanya. So pwede mong mabanggit yung bagay na yun. Inshallah. Kasi pagdating sa mga ganong bagay, ito na nga yung problema minsan sa Muslim, yung baloktot minsan yung pagkaunawa nila sa kabaitan. Baloktot. So pwedeng mangyari yun na gano'n, na ipapaalala mo yung yung nagawa mo pero hindi para manumbat. Ipapaalala mo yung mga nagawa kung inaakala mo na ito ay makakadagdag ng kumbaga ng punto sa argumento mo laban sa anumang usapin. So yung sumunod dito, sa itong aya na ito, wawajadaka dalan fahada, hindi ba't natagpuan ka ni Allah na ligaw at ginabayan ka niya? Katulad dito nung aya, saan ba itong aya na ito? Dalan fahada, alis. Kadalika uhayna. Wala rito. Hindi binanggit kung saang aya ito. Pero sinabi ni Allah, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. So sinabi ni Allah, gayon din ay ipinahayag namin sa iyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o pinadala namin sa iyo, o ibinaling namin sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang aming ruh. Si Jibril alayhi salam, pinapunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may dalang wahi. Hindi mo alam kung ano ang kitab, ano ang Quran. At hindi mo alam dati kung anong iman. Subalit dinulot namin na dumating sa iyong liwanag na naggagabay kami sa pamamagitan nito sa sino man na naisin namin na aming mga alipin. So dito, sa parehong kahulugan, si Allah ay, kumbaga, nagbabanggit ng kanyang biyaya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganyan din sa sumunod na aya, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, hindi ba't natagpuan ka ni Allah na ailan, hindi ka ba niya natagpuan na mahirap o pulubi, at ikaw ay pinagyaman ni Allah. Ay kunta fakiran da'iyalin fa'agnakallahu amman sawahu fajama'a lahu bayna maqamil fakir as-sabir wal gani as-syakir salawatullahi wa salamuhu alayhi. So dito,
Dalawang bagay o tatlong bagay na, di ba? Unang-una yung pagiging yatim, pangalawa yung pagiging ligaw, at pangatlo yung pagiging mahirap. Tatlong katangian ng tao na kung taglay ng tao, ay magiging mahirap nga talaga yung kanyang kalagayan. Pero tinulungan siya ni Allah sa lahat ng tatlo na ito. Tinulungan siya ni Allah sa lahat ng tatlo na ito. Ngayon siguro tatanong nung kambal, paano naging mahirap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kala ko ba mayaman si Khadijah? So dito kasi, yung konteksto dito, wawajadaka ailan faagna, hindi lang ito tumutukoy doon sa panahon niya nung siya ay naging propeta, na masasabi nating maayos-ayos na yung buhay niya. Tumutukoy ito specifically doon sa naunang bahagi ng kanyang buhay. Na yatim nga siya, ibig sabihin, ulila siya, ibig sabihin wala siyang minana na kahit na anong yaman mula sa kanyang pamilya, mula sa kanyang magulang. Pero sa kabila nun, pinagyaman siya ni Allah sa pamagitan ng mga biyaya niya at syempre si Khadijah radhiyallahu anha na magiging dahilan na siya ay yumaman. Okay? So yun yung tinutukoy dito. Yung timeline ng pagkakatukoy dito. So hindi tinutukoy dito yung na mahirap siya nung panahon na siya ay naging propeta, kundi mahirap siya sa simula ng kanyang buhay, subalit siya ay pinagyaman ni Allah. Katulad ng kung paanong ligaw siya sa naunang bahagi ng kanyang buhay pero ginabayan siya ni Allah. Pero yung pagkaligaw dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi naman ito ibig sabihin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-shirk o sumamba sa mga Diyos-Diyosan o kaya uminom ng alak ng babae o gumawa ng mga kahalayan o bisyo. Hindi. Dol, na ibig sabihin, wala siya sa gabay. Pero hindi naman ibig sabihin na siya ay gumawa ng masama. Kasi nga nalalaman natin yung esma ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa man siya naging propeta ay umiiral na. Pinangalagaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit nung hindi pa siya propeta sa iba't ibang mga panahon na hindi siya magkakaroon ng kaugnayan sa mga kahalayan. Di ba ilang beses na nangyari na pumunta siya sa kasalan na nakatulog siya at hindi na niya nagawa na makapagkinig sa musika, makapanood ng babae na nagsasayaw o kung ano-anong ginagawa ng mga tao doon. So ito yung konteksto dito. Hindi ito kumbaga nangangahulugan na mahirap siya nung siya ay naging propeta, bagkus doon sa overall na kabuuan ng kanyang buhay, alhamdulillah. Na yun nga, pinagyaman siya ni Allah sa pamagitan ng kanyang mga biyaya. At dahil dito, siya ay hindi nangailangan ng anumang limos o tulong mula sa iba pa. Na ito yung isa sa mga kahulugan ng gina. Yung gina, yung wala kang pangangailangan sa iyong kapwa. Yung hindi ka namamalimos. So ito yung konteksto ng gina din. Hindi naman din yung gina na sobrang yaman. Kumbaga gina na hindi siya nangangailangan ng ibang tao. At yun nga, sa pamagitan ng ganitong biyaya ni Allah sa kanya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay mahirap, siya ay naging mahirap na matiisin, at nung siya naman ay yumaman, siya ay naging mayaman na masasalamatin kay Allah. Kung mapagpasalamat kay Allah. Kung nung mahirap siya, nagtitiis siya, at nung siya ay naging mayaman, naging mapagpasalamat naman siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, salawatullahi wa salamuhu alayhi. At iniulat, dina Imam al-Bukhari at Imam Muslim, mula kay Abu Hurairah, yun ang hadith, laysal gina an kathratil arad, walakin nal gina, ginan nafs. Na ang kayamanan ay hindi matatagpuan sa maraming mga ari-arian, bagkus ang tunay na yaman ay matatagpuan sa pagiging mayaman ng tao sa kanyang sarili. Ibig sabihin sa kanyang pagiging kontento. So itong pagiging pagiging mayaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binigyang diin dito sa tafsir, hindi lang ito sa yaman na material. Hindi lang ito sa yaman na material, bago siyempre si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay biniyayaan ni Allah ng yaman sa kanyang sarili, alhamdulillah.
So meron pa isang hadith iniulat ni Imam Muslim mula kay Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa kanna'ahu Allahu bima atah." Na nagtagumpay daw ang sinamang magmuslim, man aslama, at biniyayaan ni Allah ng kafafan. Kafafan, yung sapat lang. Nagtagumpay daw ang nagmuslim at biniyayaan ni Allah ng sapat, at siya ay binigyan ni Allah ng pagiging kontento sa anumang meron siya. Sa tatlong biyaya ni Allah na kung meron ka nito, kabilang ka na sa mga nagtagumpay, insyaallah. Pagiging Muslim, pagbibiyaya sa iyo ni Allah ng sapat, hindi mo naman kailangan mamalimos. Hindi ka mayaman, oo, pero hindi ka rin naman namamalimos. At mahalaga rin siyempre yung pagiging kontento mo sa biyaya ni Allah sa iyo na hindi ka naghahangad ng sobra o hindi ka naiinggit. So, yun ay tunay nga na biyaya ni Allah na kapag yung tao ganun, wala na siyang hahanapin pang iba, inshallah. Kasi sapat lang yung meron siya bilang panustos dito sa mundo. Na kung ano man yung material na bagay na hinahangad niya dito sa mundo, yung sapat lang para sa kanyang pamumuhay, inshallah. At ganito ang zuhud nga. Ganito ang ibig sabihin ng zuhud. Na naghahangad tayo ng kung ano lang ang sapat para sa ating mga pangangailangan, inshallah. At kung meron mang sobra, halimbawa mayaman ka, hindi ka rin naman nagiging materyoso. O mayaman ka, marami kang negosyo, pero simple pa rin ang iyong pamumuhay. At ang malaking bahagi ng iyong yaman ay ginagamit mo sa landas ni Allah. Yun ang zahid. Yun ang tunay na nasa kalagayan ng zuhud o yung pagiging matipid sa dunya, alhamdulillah. So yung pagiging zahid, hindi ito nangangahulugan na pulubi lang o mahirap lang ang pwedeng maging zahid. Kahit ang mayaman, may kaya, pwede siya maging zahid, inshallah. Sa mga sumunod na bahagi, ito ng tatlong, o apat pala, huling apat na ayah, ng Suratul Duha. Yung pangsyam, fa'ammal yatima fala taqhar, ay kama kunta yatiman fa'ulaika fa'awakallahu fala taqhar al-yatim, ay la tudilluhu wa tanharhu, la tudilhu wa la tanharhu wa tahanu walakin ahsin ilayhi wa talattaf bihi. Sa sinabi ni Allah, dahil sa mga biniyaya ko sa iyo na dati kang ulila pero kinupkop ka ni Allah, dati kang ligaw pero ginabayan ka ni Allah, dati kang mahirap pero pinagyaman ka ni Allah, dahil doon ang ulila ay huwag mong itataboy. Ang ulila ay huwag mong itataboy o huwag mong, hindi pala itataboy. Ang ulila ay huwag mong aapihin. Aapihin, ibig sabihin kasi, ang ulila kasi komplikado yung kanyang sitwasyon. Lalong-lalo na kung bata pa na naulila. So sa lahat ng mga tao, kumbaga pinaka-vulnerable yung ulila. So, pwede siyang maabuso ng mga ampon sa kanya. Di ba halimbawa doon sa doon sa Suratul Kahf, yung pader na tinayo ni na Khidir. So meron dong yaman, kayamanan na para doon sa mga ulila. At kapag nakita yun ng mga tao, kakamkamin nila yun. Kaya itinayo ni Khidir yung pader na yun. So pwedeng aapihin actually nangyari yun kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Naalala niyo yung isa sa mga tito niya, si Naufal, na kumbaga nang agaw nung ilan sa mga yaman niya, pero tinulungan siya ng mother side ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para mabawi yun. So ganun kadelikado yung kalagayan ng mga ulila. At syempre, prinotektahan siya ni Allah at inuutos ngayon ni Allah, katulad ng kung paano kang pinangalagaan ni Allah, pangalagaan mo rin yung ulila.
Pangalagaan mo rin ang ulila. So, kung paano kang pinasilong ni Allah, pasilungin mo rin sila. Huwag mo silang aapihin. Huwag mo silang ipapahiya. Huwag mo silang, lalaitin at iba't iba pang mga hindi magandang pagtrato sa mga ulila. Diba? Tapos yung mga ulila, pwedeng aampunin sila nung ibang tao. Tapos aapihin lang siya nung nag-ampon sa kanya. Di ba madalas yun sa telenovela, yung inaampon na na ulila tapos inaapi lang nung pamilya nung nag-ampon sa kanya. Yung nanay tatay mabait pero yung mga kapatid galit sa kanya. So ganyan, di ba? Di ba kayo ampon talaga? So may mga ganon. So vulnerable, napaka-vulnerable ng mga ulila. So dito, yung nga sinasabi ni Allah, katulad ng paano ka pinangalagaan ni Allah, pangalagaan mo rin ng mga ulila, inshallah. Kun lil yatimi kal abirrahim, na sa mga ulila, ikaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maging katulad ng tatay o ama na maawain. At ito nga ay naging kalagayan, mashallah, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalong-lalo na nung siya ay naging propeta. So napakaraming mga sahaba na actually napailalim sa pangangalaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang si Zaid bin Haritha na dati pa niyang alipin. Actually kahit yung Ahlus Suffa, yung ngay mga tambay doon sa masjid na wala silang matagpuan na trabaho, kabilang doon si Abu Hurairah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pangunahin na nangangalaga sa kanila. Kaya di ba yung hadith, yung naalala niyo yung tinalakay natin yung pinatawag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kumain. Pinatawag ni Jabir bin Abdullah kay Anas bin Malik si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang instruction sa kanya, bulungan mo lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung ipapatawag. Kasi kapag marinig nung iba, kumbaga, nakakahiya naman na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang yung tatawagin para kumain. Kasi umaasa sila, kumbaga, sa kabutihang loob ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nga, sinama sila lahat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kumain at yung pagkain yun ay hindi naubos. Alhamdulillah, kabilang sa mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma sa'ila fala tanhar, at yung namamalimos, yung sa'il dito, hindi yung sa'il na nagtatanong, kundi yung yung namamalimos, ay kama kunta dalan fadakallahu fala tanhar sa'il fil ilmi al-mustarshid. Pero dito sa tafsir dito, so yung sa'il binanggit din ni Ibn Kathir bilang sa'il na nangihingi ng kaalaman. So kapag mayroong magtatanong sa iyo, ay huwag mo rin silang itataboy. Sagutin mo yung tanong nila. Katulad nga doon sa di ba, doon sa suratu Abasa, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi niya kinausap si Abdullah bin Maktum kasi busy siya kakakausap doon sa Quraysh at pinagalitan siya ni Allah, kumbaga doon sa suratu Abasa. So kabilang yun dito sa mga sa'il na tinutukoy. Pero syempre, kabilang din sa tafsir ng aya na ito, sa'il na namamalimos o nangihingi. So wag daw silang itataboy. Pero syempre, yung kahulugan nito, na huwag itataboy yung mga namamalimos, ibig sabihin hanggat maaari, bigyan mo. Pero hindi ito nag-uutos sa atin na mamalimos. Okay? Hindi ito dalil na tayo ay mamamalimos. Na katulad dito sinabi, wa ammas sa'ila fala tanhar, ang nangihingi o nagtatanong o namamalimos ay huwag mong tataboy, ay fala takun jabbaran wala mutakabbiran wala fihasyan wala fidan ala du'afai min ibadillah. So sabi dito sa tafsir, ang ibig sabihin dito ni Allah, huwag kang magiging mayabang o mapagmalaki o salbahe doon sa mga mahihina na mga alipin ni Allah. So mula rito, makukuha natin na kabilang nga sa mga tafsir ng wa ammas sa'ila fala tanhar, yung sa'il dito hindi lang yung nagtatanong ng kaalaman, pati yung nangihingi literally o namamalimos. Okay? Wa qala Qatada ya'ni
raddal miskin birahmatin walin. So, ang ibig sabihin ng wa ammas sa'ila fala tanhar, ang itutugon natin dapat sa mga miskin, sa may hirap, ay ang habag at ang pagiging magiliw o pagiging malumanay. Okay? So, kung merong namamalimos, wala ka namang maibibigay sa kanya kasi mahirap ka rin, sabihin mo lang maayos sa kanya. Hindi yung ipagtutulakan mo siya. Pero yun nga, nililinaw natin ang aya na ito. Hindi ito aya na nagpapahintulot na tayo ay mamalimos. Kundi, yung mga tao, kung nakikita natin na totoo nga silang naghihirap, wag natin silang itataboy. Magsadaka tayo kung kaya natin magsadaka. Kung wala tayong maibibigay, maging malumanay pa rin tayo sa kanila. Siyempre, kung yung namamalimos hindi naman talaga mahirap, yung mga boy Gcash, namamalimos para may panggasolina ng motor kasi mamamasyal ng buong Pilipinas, kung ano-ano pang racket, o yung iba nga, pagmamalabis na o namamalimos sa Facebook kasi kailangan ng pambayad ng kuryente ng opisina nila na aircon, wala ka palang pera, tapos papa-aircon mo yung opisina mo. Ba't hindi ba tatayo yung opisina mo nang walang aircon? Sa pagmamalabis na yun. Yung mga ganong namamalimos, pwede nang, wag mo namang awayin, pero ibig sabihin, pwedeng hindi mo na i-entertain, inshallah. Pero wag mo namang awayin, inshallah. At panghuli, wa amma bini'mati rabbika fahaddith, ay kama kunta ailan fakiran faagnaka Allahu fahaddith bini'matillahi alik. At tungkol sa mga biyaya ng iyong Panginoon sa iyo ay ipamalita mo ito. Na sinabi nga katulad ng paano ka naging mahirap noon, si Allah ay nagpayaman sa iyo, kaya ipamalita mo ang biyaya ni Allah sa iyo. So ultimately pala, ang kahulugan o ang hikmah kung bakit ganito magsalita si Allah sa Suratul Duha, di ba parang nanunumbat? Ang gusto niyang iutos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bandang huli, ipaalala rin sa mga tao ang mga biyaya ni Allah. Okay? Lalong-lalo na yung biyaya ni Allah sa kanya, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mababanggit niya sa mga tao. Nang sagay gagayahin din siya ng mga tao, magiging sunna ito na nagpapahayag tayo ng biyaya ni Allah. Paanong pagpapahayag? Pagpapahayag, ibig sabihin, pagpapasalamat ng hayagan kay Allah. Yun. Hindi yung hindi yung ipapangalandakan mo. May bago kang kotse, post mo kagad sa Facebook, feeling blessed. Tapos may utang ka pa pala. Ang dami mong utang. Tapos pinagbabalak yung bagong kotse mo, hulugan pa. Diba? Feeling blessed ka ngayon. Tapos meron kang bagong kasal ka, feeling blessed, bagong kasal, pangatlong asawa. Tapos yung una mong asawa, pinabayaan mo na. So hindi yun, hindi ganon na. Ang unang dito, yung tinutukoy na kumbaga pagpapahayag, yung pagpapahayag ng pasasalamat sa biyaya ni Allah. Magpapahayag ng pasasalamat sa biyaya ni Allah. Katulad ng binabanggit dito, kasunod, iniwalat ni Abu Dawud mula kay Abu Hurairah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurin nas. Hindi nagpapasalamat kay Allah ang sino mang hindi nagpapasalamat sa mga tao. Okay, so kung meron kang biyaya na ipinadaan ni Allah sa kapwa-tao mo, pwede mo yung ipahayag din sa pamagitan ng pagiging mapagpasalamat sa tao na yun. Okay, so mabuti na linaw dito na yung pagpapahayag na tinutukoy dito, hindi yung pangangalandakan. Okay, hindi yung may ginagamit silang term sa pag meron silang ipagmamalaki, pagyayabang. Flex, di ba? Ipagpo-post, flex ko lang tong motor ko, bagong-bago to. Flexing yung tawag nila. Hindi yun, hindi yan ang tinutukoy. Tinutukoy dito, yung maging mapagpasalamat ka inshallah. Anumang biyaya na natanggap mo, magdulot din naman na maging mabuti ka sa iba, inshallah. Again din panghuli, iniwalat din ni Abu Dawud. Man ubliya balaan fadakarahu faqad syakara, wa man katamahu faqad kafara. So iniulat ito ni
Abu Dawud. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man daw ang datnan ng pagsubok at ito ay nalampasan niya at binanggit niya ito sa iba, ito ay isang anyo ng pasasalamat kay Allah na nalampasan niya yung pagsubok na yon. At sino man ang nakalampas sa pagsubok at hindi niya ito binabanggit sa mga tao, ibig sabihin, kumbaga nalampasan niya yung pagsubok, tapos hindi siya nagpapasalamat kay Allah, o kumbaga, hindi niya iniuugnay kay Allah yung biyaya na nalampasan niya yung pagsubok na yun. Parang sinasabi niya, nalampasan niya yung pagsubok kasi magaling siya, kasi mahusay siya, kasi marami siyang koneksyon, kasi matalino siya. Yun ay tao na hindi naging mapagpasalamat. So, yung tinutukoy dito na nasa huling aya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ang biyaya ng iyong Panginoon sa iyo ay iyong ipahayag mo sa anyo ng pasasalamat at pagganti rin ng kabutihan sa iba, inshallah. So, ito yung kahulugan, alhamdulillah, ng Suratul Duha, alhamdulillah. So, tutuloy natin ito, inshallah. So, sumunod na aya dito, yung Suratul Layl, alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.